Walang sinuman ang makapag-aakala na magpapasya ang Pilipinas na magpadala ng tropa sa Aprika. Ngunit nang magsimula ang sikretong misyong ito, hindi lamang ang makalaban ang nabigla. Tumingin ang buong mundo sa Pilipinas nang may bagong pagtingin. At nang mabunyak ang buong katotohanan, maraming bansa ang napipi dahil ang ginawa ng Pilipinas sa pagkakataong ito ay mas dakila kaysa sa inaakala ng sinuman. Isang umaga na tila karaniwan ay naging araw na nagpayanig sa buong mundo, halos huminto sa pag-ikot. Ipinakita ng mga news channel sa bawat bansa ang parehong eksena. Maraming barkong pandigmanga, Pilipinas na naglalayag sa karagatang Indiano patungo sa baybayin ng Silangang Aprika, kasama ang malalaking transport plane na walang tigil sa paglipad. Kinabahan ang boses ng isang news anchor mula sa Europa nang bigkasin niya ang parehong pangungusap. Opisyal na ipinahayag ng Pilipinas ang pagpapadala ng Special Forces sa Aprika. Walang sinuman ang nakaintindi kung ano ang nangyayari. Ang bansa na dati ay itinuturing na mundo na mapagpakumbaba, magalang, at mas pinipili ang diplomasya kaysa sa konfrontasyon ay biglang gumawa ng pinakamalaking paggalaw ng militar sa modernong kasaysayan ng tahimik. Walang babala. Maging ang mga ahensya ng intelihensya ng mga superpower ay huling nakatuklas sa kilos na ito. Sa maraming parliamento, nagkaroon ng emergency meeting sa kalagitnaan ng gabi. Nagtanong ang mga analis, makikipagdigma ba ang Pilipinas? Sila ba ay banta? O mayroon bang lihim na yaman sa Aprika na nais nilang sakupin? Ngunit ang tunay na sagot ay mas malalim kaysa sa kasakiman o kapangyarihan. Sa isang maliit na nayon sa Aprika, 100 bata ang nawala sa isang gabi. Sinunog ang field hospital ng isang humanitarian organization. Ipinahayaan ni pinuno ng isang armadong grupo na nangangalang malak sa isang video clip na walang bansa ang maglalakas loob na pigilan siya dahil ang kanyang mga taga-suporta ay isang network ng mga madilim na kapangyarihan na konektado sa maraming kontinent. Ngunit ang hindi alam ni Mala ay kasama sa mga nawawala ang anak ng isang Pilipinong voluntaryong doktor. At hindi lamang siya isang ordinaryong tao. Siya ay ang apoeng Pangulo ng Pilipinas. Nang lumitaw ang larawan ng batang babae na nakasuot ng asul na panyo sa mesa ng seguridad sa Maynila, natahimik ang buong silid. Walang pagtatalo, walang negosasyon. Mayroon lamang isang maikling utos mula sa pinuno ng Pilipinas. Hindi tayo pupunta para manakop. Pupunta tayo para ibalik ang ating mga tao sa bahay at tapusin ang impyernong ito. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ng mundo na ang desisyong ito ay magpapalit sa imahe ng Pilipinas magpakailanman. Ilang oras lamang matapos ang anunsyong deployment, sinimulan ng gadayuhang media ang masusing pagsusuri sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami ang nagtawa sa ideya na magiging pangunahing manlalaro ang Pilipinas sa pandaigdigang seguridad. Ngunit ang matunay na nakakakilala sa Pilipinas ay hindi tumawa kahit kaunti. Sapagkat ang bansang ito ay may kakaibang kasaysayan. Ang tanging bansa sa rehiyon na direktang nasakop ng matagal at nakipaglaban para sa kalayaan, isang bansang natutong mabuhay sa gitna ng mga imperyo sa pamamagitan ng karunungan, pagtitiis at pagpiling ang tamang oras upang lumaban. Ang katahimikan ng Pilipinas ay hindi kahinaan. Ito ay pahihintay lamang ng tamang sandali. Sa isang base militar sa Cavite, ang mga sundalo nga Special Operations Unit ay ipinatawag sa gitna ng gabi. Walang hiyawan, walang mahabang talumpati ng inspirasyon. Mayroon lamang paghahanda ng sandata, pagsusuri ng mapa, at pagtanggap ng mga utos na itinago ng labis na sikreto. Isang lalaki ang lumabas sa harap ng puwersa. Siya si Major General Ricardo Carding Diaz, ang kumandar ng misyon. Isang opisyal na nakapagdaan na sa maraming tahimik na larangan ng labanan sa iba't ibang bansa ngunit hindi kailanman naging balita. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng kanyang koponan bago magsalita sa isang tono na mas nakakatakot dahil sa pagiging kalmado. Ito ay hindi pagpapakita ng bandila. Ito ay hindi isang misyon para sa pangalan. At ito ay hindi tungkol sa politika. Pupunta tayo sa isang lupain na pinabayaan ng mundo. Makakatakpo tayo en puwersa na walang takot sa batas, walang takot sa moralidad, at walang respeto sa sinumang tao. Ngunit tandaan, ang mahinawakan nila ay matao natin. Ang masalitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Samantala, sa Aprika,
Nagtawanan ang grupo ni Malak nang malaman nilang ang Pilipinas ang bansang makikialam. Tinignan nila ang Pilipinas bilang isang bansa lamang na pangturista, isang bansa ang ngiti na hindi kailanman maglalakasloob na humarap sa totoong bala. Ngunit may isang bagay na hindi nakita ni Malak. Magaling siya sa pagbasa ng political map. Alam niya ang ruta ng kalakalan ng armas. Nakabili siya ng mga general mula sa maraming bansa. Ngunit hindi niya naintindihan ang puso ng Pilipino. Ang mga Pilipino ay madaling ngumiti, mapagpakumbaba at matulungin. Ngunit kapag oras na para protektahan ang kanilang mga sarili at ang kanilang kapamilya, hindi sila kailanman atras. At nang lumayak ng maayos ang barkong pandigma ng Pilipinas mula sa pantalan, isang senyales ang ipinadala sa lahat ng command center sa buong mundo, hindi nagbabanta ang Pilipinas, kumikilos na ang Pilipinas. Ang target na lugar ay malalim sa isang nabigong estado sa gitnang Aprika, isang lupain kung saan halos walang tunay na kapangyarihan ang sentral na gobyerno. Maraming kalsada ang kontrolado ng may mga armadong grupo. Ang maminahan ng bihirang mineral ay sinasakop ng mersenaryo. Ang mabata ay pinipilit na humawak ng baril sa edad na wala pa sa 15, at ang buong nayon ay maaring mawala sa mapa sa isang gabi. Nagpadala ang mga internasyonal na organisasyon ng mga koponan ng maraming beses, ngunit karamihan ay nagtapos sa pagurong. Ang ilang koponan ay inatake, ang ilan ay binili, at ang ilan ay simpleng nawala ng walang paliwanag. Dahil dito, maraming bansa ang piniling balewalain ito. Naglabas sila ng bahaya ang paalala at nagdaos ng mga high-level meeting, ngunit walang sinuman ang gustong isakripisyo ang buhay ng kanilang masundalo para sa isang lupain na walang malinaw na benepisyo maliban sa Pilipinas. Nang lumapak ang puwersa ng Pilipinas sa pansamantalang paliparan ng isang kaalyadong bansa sa rehiyon, ang unang bagay na ikinagulat ng buong mundo ay hindi lamang masundalo ang ipinadala ng Pilipinas. Nagpadala rin sila ng mga field medic, communication system engineer, hostage negotiation unit, language specialist, drone reconnaissance unit, at cyber intelligence team nang sabay-sabay. Tila matagal na nilang inihahanda ito kaysa sa inaakala ng sinuman. Binuksan ni Major General Diaz ang mapa sa isang metal na mesa sa Command 10. Maraming pulang tuldo ang kumikislap sa kagubatan at disyerto. Itinuro niya ang isang lugar na siyang pangunahing kampo ni Malak. Ang mabata at bihag ay nakakalat sa iba't ibang lugar. Ginagamit sila ni Malak bilang human shields. Kung direktang sasalakay natin, maraming tao ang mamamatay. Kailangan nating putulin ang kanilang braso at paa, putulin ang kanilang komunikasyon, at ihiwalay sila bago pa man nila malaman na dumating na tayo. Isang kinatawan mula sa kaalyadong bansa ang nagtanong ng may pag-alinlangan, seryoso ba kayo na magagawa ng puwersa mula sa Pilipinas ang hindi nagawa ng puwersa ng maraming bansa? Tumingala si Major General Diaz sandali bago sumagot, hindi tayo dumating para gawin ang ginagawa ninyo. Nang gabing iyon, tahimik na kumilos ang mga Pilipinong scout sa kagubatan, sa mga nayon, sa marutang, wala sa satelite. Hindi sila gumagamit ng ilaw, hindi gumagamit ng signal ng higit sa kinakailangan, at hindi nag-iwan ng bakas. Sa kampo ni Malak, ang mga bantay ay nagtatawanan, umiinom, at iniisip na ang gabing ito ay tulad ng lahat ng nakaraang gabi. Ngunit ang katotohanan ay dumating na ang mga ngaso, at sa pagkakataong ito, ang mga ngaso ay mula sa Pilipinas. Sa unang 3 gabi nga operasyon, walang malaking putukan, walang larawan ng pagsabog, walang matinding pahaya, mayroon lamang kakaibang mapangyayari na nagsimulang mangyari sa network ni Malak. Ang mga sasayang nagdadala ng armas ay nawala sa daan ng walang bakas. Ang mga radio tower ay sabay-sabay na bumagsak sa maraming lugar. Ang imbakan ng langis ay sinabotahe at naging walang silbi. 2 commander ay nawala ng walang nakakita ng anino. Nagsimulang kumalat ang pagdududa sa kampo ni Malak. Naginala sila na mayroong traitor. Ang ilan ay naniniwalang gawa ito ang Western Intelligence. Ang ilan ay nag-akusa ang karibal na arms dealer. Ngunit walang sinuman ang nag-isip sa pangalan ng Pilipinas. Hanggang sa umaga ng ika-4 na araw, isang footage mula sa ilegal na drone ng isang residente ang kumalat sa online na mundo.
Ito ay larawan ng makalalakihang nakasuot ng kakaibang camouflage na mabilis at tahimik na gumagalaw sa gilid ng kagubatan, tila walang katawan. Walang malinaw na insignia, walang bandila. Ngunit ang mga eksperto sa militar mula sa maraming bansa ay natandaan ang kagamitan sa komunikasyon at ang formasyon ng paglalakad. Ito ay Pilipinong Special Forces. Isang pangungusap lamang, halos sumabo ang internet sa buong mundo. Nagsimulang maglabas ng balita ang media tungkol sa hindi gaanong kilalang Philippine Special Operations Unit, isang puwersa na sinasanay sa gubat, sa mga siyudad, at sa mga misyon ng pagliligtas ng bihag. Isang unit na sinasanay na maging matatalim sa pagbaril, ngunit higit pa rito, sinasanay na mag-isip ng mabilis, magpasya ng tumpak, at magtrabaho bilang isang koponan ng hindi gumagamit ng hindi kinakailangang salita. Samantala, sa isang liblib na nayon, nagsimulang gamutin ng mga Pilipinong medical team ang manasugatang residente nang hindi tinatanong kung aling panik sila. Nagbigay silang tubig, pagkain, at gamot sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Pilipinas. Isang bata ang humipo sa maliit na bandila. Sa balikat ngang, isang Pilipinong sundalo at nagtanong sa pamamagitan ng interpreter, "Saan kayo galing?" Ngumiti ng tipid ang sundalo at sumagot, "Galing kami sa isang bansa na ayaw makakita ng mga batang natatakot sa gabi." Ang maikling sagot na iyon ay naitala at ipinadala sa buong mundo. Mula sa pagtataka ng mga tao kung bakit dumating ang Pilipinas, ang tanong ay nagsimulang magbago sa, bakit tanging ang Pilipinas lang ang naglakas loob na gawin ito? Habang nagsisimulang sumikat ang pangalan ng Pilipinas ng may paggalang, si Malak naman ay nagsimulang maramdaman sa unang pagkakataon na ang nakahanap sa kanya ay hindi isang ordinaryong kalaban. Ipinahiwatig ng impormasyon mula sa mga residente at sa intelligence system na ang unang grupo nga bihag ay nakakulong sa isang abandonadong pabrika malapit sa ilog. Puno ang lugar ng mga lumang landmina at mga armadong bantay sa bubong. Kung magkakamali ng atake, dose-dose ng bata ang maaring mamatay agad. Kaya't pinili ni Major General Diaz ang isang paraan na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi niya ipinadala ang pangunahing puwersa para sa direktang atake, kundi gumamit lamang ng maliit na koponan ng ilang sundalo na palihim na pumasok, kasabay ngang malakas na ulan at kulog na pumipigil sa bawat kilos. Ang mga maliliit na drone ay lumipad ng mababa, halos malapit sa lupa, nagpapadala ng real-time thermal images sa command center. Mabagal na gumalaw ang orasan ng may paghihirap. Isang unit ang pumutol sa kuryente. Isang unit ang nagpalabas ng radio jamming signal. Isa pang unit ang palihim na inasikaso ang mga sniper ng walang tunok. Pagkatapos ay binuksan ang likod na pintongan pabrika. Sa loob ay madilim na madilim. Maraming bata ang nakakadena. Ang ilan ay mahina na halos hindi makapagsalita. Hindi sumigaw ang mga Pilipinong koponan. Hindi sila nagpanik. Nagtrabaho sila ng mahinahon at mabilis. Tila daan-daang beses na silang nagsasanay. Sinuri nga mga medical officer ang pulso ng bawat bata. Pinutol ang mga kadena, binuhat ang masugatan, at gumamit ng sign language upang manatiling tahimik ang lahat. Ngunit bago pa sila makaurong ng ilang minuto, narinig ang putok ng baril mula sa labas. Nakita na ang puwersa ni Malak. Agad na nakpwesto ang mga Pilipinong escort. Tumama ang mga bala sa dingding. Nakalat ang mga piraso. Nagsimulang umiya ang ilang bata. Isang Pilipinong sundalo ang nagtanggal ng kanyang helmet at isinuot sa isang maliit na bata. Pagkatapos ay ginamit ang kanyang katawan bilang pananggalang. Tumagal lamang ng 7 minuto ang putukan, ngunit napakatindi nito tila isang buong oras. Sa huli, nailigtas ngang puwersa ang Pilipinas ang lahat ng 42 bihag at walang namatay na bata kahit isa. Nang kumalat sa buong mundo ang malarawan ng helikopter ng Pilipinas na nagdadala ng mabatang nailigtas, nagsimulang magbago ang mga kritisismo tungo sa paganga. Maraming bansa na dating nagtatanong ngayon ay nagpapadala ng makayat na kahilingan para sa kooperasyon sa Pilipinas. Pinuri ng mga organisasyon ng karapatang pantaw na ito ang isa sa pinakatumpak na misyon ng pagliligtas ng bihag sa loob ng maraming taon.
Ngunit para kay Major General Diaz, hindi siya ngumiti. Tinitigan niya ang larawan ng batang babae na nakasuot na asul na panyo na hindi pa rin nakikita at alam niyang hindi pa talaga nagsisimula ang tunay na misyon. Dahil ang mabatang nailigtas ay nagbigay ng isang mahalagang impormasyon, hindi lamang pera ang kailangan ni Malak. Ibebenta niya ang ilang tao sa isang lihim na pandaigdigang network sa loob ng 48 oras. At kasama sa listahan na iyon, ang apo ang Pangulo ng Pilipinas. Nang tanungin ang impormasyon mula sa mga nailigtas na bihag, natuklasan ng intelligence team ng Pilipinas ang isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Hindi lamang si Malak isang ordinaryong lokal na magnanakaw. Siya ay isang pinuno lamang ng isang malaking network na nagbebenta ng armas, bihirang mineral, lihim na impormasyon, at tao. Mayroon siyang taga-suporta mula sa mga negosyante, politiko, at matataas na opisyal sa maraming bansa. Ibig sabihin, ang kalaban ng Pilipinas ay hindi lamang nasa kagubatan ng Aprika kundi nasa mararangyang silid-pulungan sa buong mundo. Sa Maynila, sinimulang presyurin ng husto ang pamahalaan ng Pilipinas. Nagkaroon ng mga lihim na tawag mula sa ilang bansa na humihiling sa Pilipinas na bawasan ang antas ng operasyon na nagbanggit ng soberanya at estabilidad ng rehiyon. Ang ilan ay nakmungkahi na maghintay ang Pilipinas ng pulong ng United Nations. Ang ilan ay nagsabi na ang sobrang mabilis na paggalaw ay sisira sa pangmatagalang interes. Ngunit ang Pangulong Pilipinas ay sumagot lamang ng isang pangungusap. Ang pinakamahalagang interes ay ang buhay ng mga inosente. Dahil sa sagot na iyon ay natahimik ang maraming panig. Samantala, nagawang makalusot ng cyber team ng Pilipinas sa isang lihim na server ng network ni Malak. Natuklasan nila ang listahan ng mga bank account, mga larawan ng auction ng bihag, at mga lihim na ruta ng transportasyon na konektado sa maraming pantalan sa 3 kontinente. Ang maebidensyang ito ay sapat na upang payanigin ang ilang pamahalaan. Napagtanto ni Malak na naputol ang kanyang ugat, kaya't agad niyang binago ang kanyang plano. Ipinagutos niya ang paglipat ng lahat ng mahalagang bihag sa huling base sa gitna ng isang lumang minahan, malalim sa pulang bundok, isang lugar na dating underground tunnel noong panahon ng digmaan. Mayroon itong 10 pasukan at labasan, sapat na sniper, at mga bomba na handang sirain ang lahat kung sasalakayin. Maraming dayuhang eksperto ang nagsabi na kung direktang sasalakayin ang base na iyon, puro kapahamakan lamang ang mangyayari. Ngunit si Major General Diaz ay tahimik. Matagal niyang tinitigan ang modelo ng tunnel bago magtanong sa isang opisyal kung gaano kadalas nagbabago ang direksyon ng hangin sa ilalim ng lupa. Lahat ay nagkatinginan ng hindi nakakaintindi. Isang tipit ng ngiti ang lumitaw sa mukha nga, General ng Pilipinas sa unang pagkakataon. Dahil sa kanyang isip, nagsisimula ng mabuo ang huling plano. At kapag nagtagumpay ang planong iyon, hindi lamang ang mabihag ang maliligtas, kundi makikita ngang buong mundo na hindi lamang magaling ang Pilipinas sa pagprotekta ng kanilang matao. Naglakas loob din ang Pilipinas na sirain ang madilim na sistema na hindi kayang galawin ng maraming superpower. Kinabukasan bago ang huling operasyon, tahimik ang kampo ng Pilipinas. Walang tawa, walang mahabang pag-usap. Mayroon lamang malabong ila mula sa planning table at ang tunok ng kabot na sundalo na dumadaan sa basang lupa paminsan-minsan. Alam ng lahat na ang misyon na ito ay iba sa lahat ng nakaraan. Dahil kung makakamali kahit kaunti, ang lahat ng bata at bihag ay maring maging patay sa ilalim ng tunnel. Ipinatawag ni Major General Diaz ang lahat ng pinunungang unit para sa isang pulong. Detalyado niyang ipinaliwanag ang plano, bawat punto. Ang base ni Malak ay itinayo sa isang lumang minahan na may komplikadong network na mga ventilation shaft. Sa halip na sumalakay mula sa pangunahing bunganga ng tunnel na puno ng bomba, gagamitin ng Pilipinas ang kalikasan at ang lumang istruktura. Magpapadala silang team na dadaan sa mga daanan na halos walang sinumang mag-isip na magagamit. Samantala, magsasagawa sila and diversionary operations sa labas upang puwersahin ang pangunahing puwersa ni Malak na lumabas sa kanilang posisyon. Nang matapos ang paliwanag, huminto siya sandali bago magsalita. Tandaan, hindi tayo pupunta para patayin ang lahat.
Pupunta tayo para iligtas ang ating mga tao at ang mga inosenteng tao. Kung makakabaril ng hindi pinapatay, gawin. Kung makakutulong, tulungan. Ngunit kung may sinumang mag-iisip na gamitin ang mga bata bilang pananggalang, huwag mag-atubili, walang sumagot. Mayroon lamang matatak na tingin ng bawat miyembro ng koponan. Sa isang sulok ng tolda, naghahanda ang isang babaeng medical officer ng kanyang emergency kit. Kinuha niya ang asul na panyo na nakuha niya mula sa isang bata na nakaligtas sa naunang misyon. Ang panyo na iyon ay kaparehong sa batang babae na nawawala pa rin. Bulong niya sa sarili, ibabalikan namin. Malayo sa kanila, si Malak naman ay nakahanda rin. Ipinagutos niya ang paglalagay ng maraming bomba, ang agarang pagbaril kung may makitang anino ng estranghero, at ang paglipat sa Pilipinong batang babae sa pinakamalalim na silid na gawa sa bakal upang gamitin bilang bargaining chip kung lumala ang lahat. Ngunit kahit matigas ang kanyang utos, may takot sa kanyang mata. Nakipaglaban na siya sa mas malalaking hukbo, nakabili na ang oras, nakipagnegosasyon na, at palaging nakakatakas. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Dahil ang kalaban na papalapit sa kanya ay hindi nagmamadali, hindi nagpapakitang gilas, at hindi nakakamali kahit minsan. Bago maghating gabi, tiningnan ni Major General Diaz ang madilim na kalangitan sa ibabaw ng pulang bundok at binikas ang huling utos sa radyo. Simulan ang operasyon. Agad na naging gabing magdedesisyon sa kapalaran ng mabihag ni Malak at ng reputasyon ng Pilipinas sa mata ng mundo ang tahimik na gabi. Nagsimula ang operasyon ng walang pambungat na pagsabog, walang flash ng ilaw sa kalangitan. Gumalaw ang decho unit na Pilipinas patungo sa harap ng base na nagpapaisip kay Malak na ang pangunahing atake ay magmumula sa lumang ruta kung saan nabigo ang lahat ng puwersa. Samantala, ang totoong infiltration unit ay bumaba sa lumang ventilation shaft sa kanluran, dumaan sa makipot na mabitat ng bato na halos hindi makahinga. Sa loop ng tunnel ay madilim, mainit at masikip. Ang tunog ng tumutulong tubig ay parang orasan na nagbibilang. Gumalaw ang Pilipinong team metro por metro. Ginagamit ang mga sensor cutter at 3D map na ginawa mula sa drone at underground sonar data. Bawat hakbang ay panganib dahil kung makamali ang hawak sa maling wire ng bomba, maring bumagsak ang buong tunnel. Nang makarating sa pangunahing sangay, isang team ang lumihis upang putulin ang sistema ng detonator. Ang isa pang team ay tumungo sa kulungan ng gabihag. Samantala, si Major General Diaz ay pinangunahan ang pangunahing unit patungo sa command room ni Malak. Alam niyang kung bibigyan pa ang ilang minuto ang pinuno ng kalaban, maring maging kapahamakan ang lahat. Agad na nagliwanag ang pulang emergency light sa buong tunnel. Alam na ni Malak, sumigaw sa lokal na wika. Kasunod ang tunog ng machine gun na umalingaw-ngaw sa buong istruktura ng bato. Winasak ng team ng pagliligtas ng bihag ang bakal na pinto at nakita ang maraming bata at matatanda na nakakadena. Nakaupo ang Pilipinong batang babae na nakasuot ng asul na panyo sa sulok ng silid, namumula ang kanyang mata ngunit hindi pa rin umiyak. Nang makita niya ang maliit na bandila sa manggas ng sundalo ng Pilipinas, sinabi niya ang isang salita sa nanginginig na boses. Alam kong darating kayo. Ang pangungusap na iyon ay nagpabilis pa sa bawat sundalo. Sa kabilang banda, hinarap ni Major General Diaz si Malak sa sangay ng command room. Ang lalaking naglubok sa buong rehiyon sa takot ay dahan-dahang umatras. Hawak ang remote control ng detonator. Tumawa siya at sumigaw, "Kung mamatay ako, mamamatay din kayong lahat." Tila huminto sa pahinga ang buong sistema ng tunnel. At nangyari ang hindi inaasahan ng sinuman. Ibaba ni Major General Diaz ang kanyang sandata at kalmadong sinabi kay Malak, "Ang taong tulad mo ay laging inisip na takot mamatay ang lahat tulad mo. Iyon ang iyong pagkakamali." Sa isang split second, 3 pulang laser ang sabay-sabay na lumitaw sa kamay ni Malak. Nangyari ang lahat ng napakabilis para sa karaniwang tao na kumurap. Ang mga Pilipinong sniper na nakatago sa mabita ng bato sa itaas ng paningin ay sabay-sabay na bumaril ng 3 beses. Ang mabala ay hindi tumama sa dibdib, kundi sa kamay at balikat ni Malak. Tumilapon ang remote control ng detonator sa sahig habang siya ay sumigaw sa sakit.
Agad na kinontrol ng mga Pilipinong sundalo. Ang isa pang team ay tumalon upang patigilin ang backup na sistema ng bomba na mayroon pang ibang teamer na nagbibilang pababa. Nagring ang alerto ng mabilis, tila sabay-sabay na tumibo ang puso ang lahat sa tunnel. Wala nang natitirang 4 na minuto. Nagsimulang magkagulo sa kulungan ng mabihag. Kumalat ang usok mula sa nasusunog na kabel. Maraming bata ang nagsimulang umubo ng husto. Kailangang magbigay ng emergency mask ang medical team at buhatin ang mga nanghihina isa-isa. Ngunit ang ilang bahagi ng dating ruta ay sinabot ng kalaban. Tinanggap ni Major General Diaz ang maulat mula sa lahat ng channel ng sabay-sabay bago magpasya sa pinakamahirap na bagay. Ipinagutos niya na hatiin ang puwersa sa dalawa. Ang kalahati ay sasamahan ang mga bihag palabas sa secondary shaft, habang siya at ang isa pang unit ay magpapatagal sa loop ng tunnel upang magbigay ng daan at i-disarm ang huling set ng bomba. General, kung manatili kayo, baka hindi na kayo makalabas sa oras. Sigaw ng sangtauhan. Sumagot lamang si Diaz, kung gayon, kailangan nating gawin ito sa oras. Ang mga footage mula sa helmet camera ng mga Pilipinong sundalo ay ipinadala pabalik sa command center. At sa ilang kadahilanan, ang ilang bahagi ng footage ay kumalat sa International News Network. Kaya't nakita nga mga tao sa buong mundo ng sarili nilang mga mata kung ano ang nangyayari sa ilalim ng pulang bundok. Nakita nila ang mga Pilipinong sundalo na bumubuhat ng 2 bata ng sabay-sabay. Nakita nila ang mga field medic na nagre-resuscitate habang tumatakbo. Nakita nila ang isang opisyal ng militar na ginagamit ang kanyang sarili upang protektahan ang mga bihag mula sa mga debris ng bato. At nakita nila si Major General Diaz na nakaluhod na pinuputol ang mawire ng bomba gamit ang kanyang kamay na dinudugo. Ang buong mundo ay natahimik. Wala nang nagsasalita tungkol sa isang maliit na bansa. Wala nang tumatawa sa Pilipinas. Nang matagumpay na natanggal ang huling bomba at ang huling batch ng bihagay na hila palabas sa shaft, kasabay nito ang pagsisimula ng umaga. Ang batang babae na nakasuot ng asul na panyo ay lumingon upang tingnan ang Pilipinong sundalo na kakalabas lang mula sa dilim at niyakap siya ng umiyak. Ang larawang iyon ay nakuha ng isang independent photographer at sa lalong madaling panahon, ito ay naging front page ng mundo. Ang larawan ng isang Pilipinong sundalo na punong dumi, dugo, at usok na yumuko upang yakapin ang isang maliit na batang babae ay ang larawan na nagpahiwatig sa buong mundo kung bakit nagpadala ang Pilipinas ng tropa sa Aprika, hindi para manakop, kundi para hindi hayaan na matalo ang pagkatao. Matapos ang matagumpay na misyon ng paliligtas ng bihag, inakala ng lahat na tapos na ang lahat sa pagkahuli kay Malak. Ngunit ang ibinunya ng Pilipinas pagkatapos nito ang nagpatahimik sa buong mundo. Sa isang internasyonal na press conference, hindi ipinahayag ng Pilipinas ang tagumpay ng may pagmamalaki, hindi binalaan ang sinumang bansa, at hindi humingi ng labis na kredito. Umakyat ang Pangulo ng Pilipinas sa entablado na may ilang folder lamang ng dokumento bago ipinakita ang ebidensya na nakalap ng Cyber at Intelligence Team mula sa network ni Malak. Sa malaking screen, lumitaw ang lihim na financial pathway, mga larawan ng bentahan ng armas, mga pangalan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol, mga code ng bihirang mineral, at mga filing auction ng bihag na konektado sa mga makapangyarihang tao sa maraming bansa. Ang ilang ebidensya ay konektado sa ilang kumpanya sa Europa, ang ilan ay konektado sa mga politiko sa ibang kontinente, at ang ilan ay malinaw na nagpapahiwati na may mga tao sa ilang internasyonal na organisasyon na nagunwari na hindi nakakakita sa loob ng maraming taon. Natahimik ang press conference na narinig ang tunog ng mga camera shutter ng malino. Isang mamamahayag ang nagtanong, gaano nakatagal alam ngang Pilipinas ang mabagay na ito? Kalmadong sumagot ang Pangulo, sapat na upang maging sigurado na kung maghihintay pa tayo ngang isa pang pulong, maraming bata ang hindi na kailanman makakawi. Ang pangungusap na iyon ay mas nagpayanig sa mundo kaysa sa ebidensya dahil ibig sabihin nito, hindi ginawa ang Pilipinas dahil sa emosyon. Ginawa ang Pilipinas matapos malaman na ang ilang bahaging sistema ng mundo ay talagang nabigo.
Maraming bansa ang nagsimulang magdeklara ng internal investigation agad. Ang ilan ay nagbiti. Ang ilang kumpanya ay kinumpiska ang ari-arian. Nanawagan ang mga organisasyon ng karapatang pantao para sa mas malaking papel sa Security Forum ng Hayagan. Maging ang superpower na dating nagpadala ng pahiwating ang presyon sa Pilipinas ay kinailangan pa ring umatras at baguhin ang kanilang tono sa pagpuri sa katapangan. Hindi dahil ang Pilipinas ang may pinakamaraming armas, kundi dahil naglakas loob ang Pilipinas na gawin ang hindi kayang gawin ng iba. Nang gabing iyon, ang manga editorial ng maraming malalaking pahayagan ay nagsulat ng magkakatulad na bagay. Hindi pinayuko ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng lakas militar, kundi sa pamamagitan ng karangalan, dignidad, at purong katapangan. At ang mga salitang iyon ay magiging bagong kahulugan ng Pilipinas sa mata ng mga internasyonal na bansa. Nang ibalik ng mga transport plane ng Pilipinas ang mga bihag at ang mga tauhan sa bahay, napakaraming tao ang nahihintay sa paliparan. Walang tuno ng pagdiriwang tulad ng isang pista. Walang sobrang emosyonal na musika. Mayroon lamang katahimikan na punong respeto. Marami ang nakatayo, nang nakayuko ang ulo. Ang ilan ay umiyak nang makita ang mga bata na ligtas na bumaba sa eroplano. Ang Pilipinong batang babay na nakasuot ng asul na panyo ay bumaba habang hawak ang isang maliit na bandila ng Pilipinas. Huminto siya at tiningnan ang sikat ng araw sa umaga. Huminga ng malalim tulad ng isang taong kakalabas lang mula sa bangungot at ngumiti sa sundalong nagligtas sa kanya. Ang kanyang maliit na ngiti ay napatulong ang luha sa lahat ng tao sa paliparan ng sabay-sabay. Si Major General Diaz ay bumaba bilang huli. Ang isang braso niya ay may benda pa rin, ngunit nakatayo pa rin siya ng diretso tulad ng dati. Sinubukan siyang tanungin ng mamamahayag kung ano ang kanyang nararamdaman na kinikilala siyang buong mundo bilang isang bayani, ngunit sumagot lamang siya. Ang nararapat na papurihan ay ang lahat ng patuloy na naglalakas loob na gawin ang tama kahit na mahirap. Ang maikling pangungusap na iyon ay lalong nagpakilala sa kanyang pangalan. Ilang araw ang lumipas. Nagdaos ang United Nations ng espesyal na pulong tungkol sa human trafficking at transnational criminal organizations. Inanyayahan ang Pilipinas na magpakita ng mga guidelines. Kahit na ilang linggo pa lamang ang nakaraan ay tinitignan pa rin ng marami ang Pilipinas bilang isang secondary player. Ngunit sa pulong na iyon, nang tumayo ang kinatawan ng Pilipinas upang magsalita, walang sinumang umimik, walang sinumang tumingin sa iba. Hindi sila yumuko dahil sa takot sa Pilipinas. Yumuko sila dahil sa respeto sa Pilipinas. Dahil ipinakita na Pilipinas sa mundo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi pananakot, kundi ang kakayahang gumamit ng puwersa ng may moralidad, gamitin ang tapang upang protektahan ang mahihina, at gamitin ang tagumpay upang ilantad ang kasamaan, hindi upang maging dakila ang sarili. Mula ng araw na iyon, ang bandila ng Pilipinas sa mata ng mga internasyonal na tao ay hindi na lamang simbolo ng kultura, pagkain, o ngiti. Ngunit naging simbolo ito ngang isang salita, isang bansa na, kung kinakailangan, ay tatayo para sa sangkatauhan nang walang pag-aatubili, at iyan ang dahilan kung bakit nagsimulang yumuko ang buong mundo sa Pilipinas. Maraming buwan ang lumipas, unti-unting humupa ang digmaan sa lugar na iyon. Ang network ni Malak ay tinugis hanggang sa mabuwag. Maraming bata ang nailigtas. Maraming illegal na minahan ang isinara. At mas seryoso na ang mga bansa sa human trafficking kaysa dati. Ngunit ang nanatili sa ibabaw ng mga labinga, digmaan ay hindi larawan ng baril o bomba. Ito ay ang makwento. Nagsimulang makwento ang mga residente sa maraming bahagi ng Aprika tungkol sa mga sundalo mula sa silangan na dumating ng hindi nagnanakaw, hindi kumukuha ang mineral, at hindi lumalabag sa dignidad ng sinuman. Dumating sila upang tumulong sa mga tao, at nang matapos ang pagtulong, hindi sila nagdeklara ng anumang utang na loob. Ang ilang bata ay nagpinta ng bandila ng Pilipinas sa mga shelter. Ang ilan ay nagbigay ng bagong palayaw sa kanilang sarili ayon sa pangalan ng mga opisyal na nagligtas sa kanilang buhay. Samantala, sa Pilipinas, ang kwentong iyon ay naging higit pa sa balita. Naging tanong ito na muling tinanong ng buong bansa sa kanilang sarili.
Ano ba talaga ang pagiging Pilipino? Dahan-dahang lumitaw ang sagot. Ang pagiging Pilipino ay hindi lamang kabaitan, kundi kabaitan na handang magprotekta. Hindi lamang ngiti, kundi ngiti ng mga tao na hindi susuko sa kalupitan. Isang araw, ang batang babae na nakasuot ng asul na panyo ay nagbigay ng maikling talumpati sa isang paggunita sa mga biktima ng karahasan. Tiningnan niya ang matao sa buong silit at sinabi, "Akala ko dati, iniwan ako ng mundo sa dilim. Ngunit ng araw na iyon, may dumating na tao mula sa malayo para sabihin sa akin na mahalaga pa rin ako." Ang pangungusap na iyon ay nagpayak sa marami, kasama na ang isang opisyal ng militar na bihirang magpakita ng emosyon, si Major General Diaz. Ang buong kwento ay nagtapos ng walang bagong imperyo, walang pananakop, walang bandila ng Pilipinas na nakatanim sa ibang lupain. Mayroon lamang isang alaala na hindi kailanman malilimutan ng mundo na minsan, ang isang bansa na binabalewala ng marami ay tumayo at gumawa ng pinakadakilang bagay ng tahimik at may dignidad. At ito ang sagot sa tanong na laging pinagtatahan ng buong mundo. Bakit nagpadala ang Pilipinas ng tropa sa Aprika na nagpababa sa mundo sa kanila? Hindi dahil nais ng Pilipinas na matakot ang sinuman, kundi dahil sa araw na sumuko ang ilang bahagi ng mundo sa kasamaan, pinili ng Pilipinas na tumayo at ipagtanggol ang sangkatauhan hanggang sa huli. Kaya't ang alamat na iyon ay hindi nagtapos sa larangan ng digmaan, kundi nagsimula sa puso ng buong mundo. At ito ang dahilan kung bakit ang desisyon ng Pilipinas na magpadala ng tropa sa Aprika ay hindi nagpababa sa mundo dahil sa takot, kundi nagpataas ng paggalang dahil sa tapang, karangalan, at puso na hindi nagpapabaya sa mga inosente. At ikaw, ano ang iyong iniisip? Kung ikaw ang pinuno noong araw na iyon, gagawin mo rin ba ang parehong desisyon tulad ng Pilipinas? Ma-comment sa ibaba ng video at huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang susunod na nakakaakit na kwento.